So magandang araw kabola, sa video na ito pag-uusapan po natin ang naging pagpapatuloy po kabola ng issue nga po ng NLEX import Thomas Robinson at saka itong si Coach Pido Herencio kabola. And then of course, may babalikan po tayo isang trade kabola na talaga namang nagmarka po sa PBA. So may hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So ito nga po, yung nangyari po dito nga po sa issue ni Thomas Robinson sa ni Coach Pido Herencio kabola. Now, shockingly, ang unang naalis sa PBA is itong si import, si Thomas Robinson. Kasi po si NLEX kabola, siya na po ay finire basically kabola. Siya na po ay papalitan, which is of course shocking. Kasi Thomas Robinson is playing very well with them kabola. Pinapakita na talaga that he is a legit NBA veteran kabola. I think he is easily a top 5 import in this current tournament. And nakukuha pa lang niya yung bearing niya. When you watch him play, sobrang hirap niya talagang pigilan kabola, no? Hirap ni hirap ang mga PBA teams in stopping him. Pero yun nga lang kabola, di ba? NLEX decided na it is not for them kabola to keep this guy. Now, reading between the lines, according to the report kabola, I think the last nail in the coffin of this decision was hindi ata sumipot itong si Robinson, no? Dun sa pagsamon sa kanya ng PBA. And I think hindi yan nagustuhan ng management. Now, is this the right decision by NLEX? In a way, hindi kabola kasi if we look back at what happened, di ba si Coach Pido dapat yung ma-pressure na maalis sa PBA? Bakit itong si Robinson po ang maalis? Although of course, hindi lang din naman ito po yung pag-init ng ulo ni Robinson, pero still, di ba? This is not actually a good look for NLEX Road Warriors, di ba? This is not a good look. Kumbaga, bakit sila yung tumiklop agad, di ba? Pwede rin naman siguro talagang na marami pang nagawa beyond the camera itong si Robinson, hindi natin alam, pero still, di ba? With what he is performing inside the court, kabola, pwede sanang mas naging patient pa po yung management. Now, the question of a lot of people is that, ito po bang si Coach Pido Herencio now, nakatakas na mula po sa suspension, kabola. And, of course, we believe na kahit pa ito pong si Thomas Robinson ay na-fire na basically ng NLEX, kabola, dapat pa rin pong may mangyari dito kay Coach Pido Herencio. He should still be suspended or what, kabola, kasi hindi pwede pong pamarisan yung kanyang ginawa. Hindi pwedeng maging mahina o malambot po, kabola, ang liga dun sa grave threat. Kahit pa verbal pa po yan, kabola, at hindi physical, still, di ba? Hindi pwedeng pamahayan po ng mga ganong klase ng salita ang PBA, di ba? Kasi kung ganyan lang din po, para mo nang sinabi na ang liga mo parang pambarangay lang, kasi yan yung mga naririnig natin sa mga simpleng barangay po na tournament, di ba? Hindi pwedeng ganyan po sa professional league, kabola. I hope PBA will listen, kabola. Now, before we go to the trade na babalikan natin, comment muna tayo sa mga comments po, kabola. So, 2024 PBA mock draft natin. Sabi po ni Papa Kiko, mayaman ang Converge, bakit din nila kinaya bayaran si Maverick at Jeron? So, meron na po tayong video dyan, paghintay na lang po. Jay Akan, tama ka, usapang bola, sana talaga top 1 at 2 ang ROS at Converge. In a way, we are hoping for that kasi it will help the parity of the league. And then we have one, yakang-yaka ba ng Converge pasahod ni Will? I do believe. Then we have Delios Simbahon, nasa makuha ng Converge si Mikey, sa pasahod kaya naman ibigay ng Converge yan, sana. So there are fans, no, na hopeful din na makuha po ng Converge ito nga pong si Mikey Williams kabola. Now, ang babalikan nating trade is wala na pong iba kundi yung trade po ng Alaska, Ginebra, at Global Port in the past, kabola, kung saan napunta nga po sa Ginebra, ito pong si LA Tenorio, kabola. So, dun sa trade na yon, sa maniwala po kayo sa hindi, kabola, hindi daw nasihan. Ito pong si LA Tenorio dun sa trade na yan. Basically, ang sinasabi po ni LA, kabola, is this, ganito po yung kanya pong statement. I was disappointed, it was Ginebra pa. All players want to play for Ginebra, but I told Coach Luigi that I don't care. I'm okay here, I am happy. Yun po yung position noon ni LA Tenorio. Pero still, the trade happened. Although the way LA explained is yun ata pong willingness niya to play for the national team. Yun yung hindi nagustuhan po ng management. Pero overall, kabola, in a way, di ba? Kung ikaw po ay dating Alaska fan, di ba? Medyo nakakalungkot ng balitang to kasi, di ba? Knowing nga na independent team ka, din meron ka palang ganitong level po ng player, kabola, noon, na very willing to stay with you, tapos pinakawalan mo, di ba? Dapat yun is nabagyan po ng malaking halaga po ng Alaska, knowing na sobrang hirap, di ba? Mag-retain po ng player, kabola, especially for independent teams na
gusto pong sumunod dun sa salary cap rule, di ba? At itong naman ata si LA is willing naman siya na hindi masyadong lumayo doon. So sayang kabola, maybe the history will be very different kung hindi po nangyari yung trade na to. Pero overall of course, at the end of the day, naging legend pa rin naman si Tenorio sa Ginebra, kabola. Pero if you're Ginebra fans, can you imagine kung hindi po naganap ang trade na ito? Ano po kaya nangyari, kabola? So comment mo lang po yan sa baba.